Ang pelikulang ito ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang 13 years old at pababa. Sa isang magandang kaharian ng Olympia ay mayroong magkaibigan na nangangalang Prinsesa Amelia at Lucinda. Si Prinsesa Amelia ay anak ng haring ng mga Abiana, samantalang si Lucinda naman ay isang pangkaraniwang nilalang lamang sa kaharian ng Olympia. Ngunit kahit ganon ay hindi ito naging hadlang sa kanilang pagkakaibigan. Maraming salamat, Prinsesa Amelia. Dahil sa dami ng nilalang dito sa Olympia, ay ang pangkaraniwang nilalang na kagaya ko ang napili mo parang maging kaibigan. Lucinda, hindi mahalaga ang antas sa pagkakaibigan dahil ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan ay kapag lagi siyang nasa tabi mo sa lungkot at saya, parang tayo. Tama ka, Prinsesa Amelia, at walang makakasira sa ating pagkakaibigan kahit kailan. Ngunit sa kanilang pagkakaibigan ay tutol ang hari ng mga Abiana na si Haring Abram. Anak, nabalitaan ko na nakikipagkaibigan ka sa isang normal na nilalang na serpente. Di ba't sinabi ko sa iyo na sa mga prinsesa at prinsipe ka makipagkaibigan upang lumawak ang ating koneksyon? Ama, gagawin ko ang gusto mo. Makikipagkaibigan ako sa mga prinsesa at prinsipe ng ibang lahi. Basta wag mo lamang pigilan ang pagkakaibigan namin ni Lucinda. Anak, makinig ka sa akin. Alam ko ang makakabuti sa iyo, pati na rin sa ating kaharian. Putulin mo na ang inyong pagkakaibigan ni Lucinda at huwag ka nang makipagkita sa kanya. At labis na nalungkot si Prinsesa Amelia sa kanyang narinig. Ngunit sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama, ay pinagpatuloy pa rin niya ang pakikipagkaibigan kay Lucinda. At sa sobrang pagtitiwala ni Prinsesa Amelia, ay ibinunyag nito ang pinakatinatagong sikreto ng kaharian kay Lucinda. Ito ang pulang diamante na makakapagbigay ng kapangyarihan para gawing bato ang isang nilalang sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga mata. At ito namang nasa kanan ko ay ang replika ng mundo ng mga tao. Ito raw ang pinakamagandang planeta sa lahat, kaya isa sa misyon namin ay protektahan ang planetang ito. Ang ganda-ganda ng pulang diamante. Bakit wala nagtatakang gamitin ang kapangyarihan nito? Masyado itong makapangyarihan, kaya ito ay para sa karapat-dapat lamang na nilalang na hindi aabusuhin ang kapangyarihan nito. Mabuti kung ganon. Ang ganda ng replika ng mundo ng mga tao. Sana'y makapunta ako doon dahil gusto ko ring makita kung ano ang anyo ng mga tao. Gustuhin ko mang pumunta sa mundo ng mga tao, ngunit ito ay pinagbabawal dahil mahihina ang mga tao at kapag may nagpuntang nilalang na gaya natin, tiyak aabusuhin niya ang kahinaan ng mga tao. At isang araw, may isang lalaking Raveno ang sisingit sa pagkakaibigan ni Prinsesa Amelia at Lucinda. At nilapitan na nga ng lalaking Raveno si Prinsesa Amelia at Lucinda. Magandang araw. Ako nga pala si Prinsipe Gallo ng mga Raveno. Napakasaya niyong tingnan. Maaari bang makipagkaibigan sa inyo? Ako naman si Lucinda at ito naman si Prinsesa Amelia ng mga Abiana. Oo naman, pwede ka naming maging kaibigan. At tooy, naging magkaibigan na nga ang tatlo. Hanggang sa lumalim na nga ang nararamdaman ni Prinsipe Gallo kay Lucinda. Habang tumatagal, ay mas lalo akong nahuhulog sa mga ngiti ni Lucinda. Sana'y dumating na ang panahon na magkalakas ako ng loob para aminin ang nararamdaman ko sa kanya. At dumating na nga ang araw na umamin na si Prinsipe Gallo ng kanyang nararamdaman kay Lucinda. Lucinda, hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa'yo, pero mahal kita. Sana'y tanggapin mo itong pagmamahal ko at sana'y hayaan mo ako manligaw sa'yo. Prinsipe Gallo,
Hindi ko akalain na magugustuhan ng prinsipeng tulad mo ang kagaya kong normal na serpente. Sa tagal nating magkaibigan, ay nakita ko ang iyong lubos na kabaitan. Gusto kitang payagang manligaw, ngunit alam kong tututol ang mga magulang mo. Wala silang karapatang diktahan ng puso ko at desidido na akong ipaglaban ang pagmamahal ko sa iyo. At hindi na nga napigilan si Prinsipe Galio na manligaw kay Lucinda. At sa hindi inaasahan ay may pagkakasunduan si Haring Abram at hari ng mga Ravenna na si Haring Faustino na siyang hahadlang sa pagmamahala ni Prinsipe Galio at Lucinda, at siya rin ikakasira ng pagkakaibigan ni Prinsesa Amelia at Lucinda. Haring Faustino, anong kailangan mo at napasyal ka sa kaharian ko? Haring Abram, ako'y naririto upang mag-alok ng magandang kasunduan sa iyo. Nabalitaan ko na may anak kang babae na nangangalang Prinsesa Amelia, samantalang may anak naman akong lalaki na nangangalang Prinsipe Galio. Bakit hindi natin sila ipakasal upang mas lumakas ang pwersa ng ating kaharian? Maganda yung alok mong yan. Sige, pumapayag ako. Papuntahin na natin si Prinsesa Amelia at Prinsipe Galio upang ipaalam sa kanila ang kasunduan nilang kasal. At agad na ngang pinatawag si Prinsesa Amelia at Prinsipe Galio upang ipaalam sa kanila ang kasunduan ng kanilang mga ama. Ama, bakit ka nandito sa kaharian ng mga Abiana? At bakit niyo kami pinatawag ni Prinsesa Amelia? Anak, nagkasundo na kami ni Haring Abram na ipakasal ka kay Prinsesa Amelia. Ito ay utos namin sa iyo, kaya kailangang mong sundin. Ama, ano ito? Hindi mo ako maaaring ipakasal kay Prinsipe Galio dahil nagmamahalan sila ng kaibigan kong si Lucinda. Ama, hindi maaari yung gusto mo at walang kasal na mangyayari. Walang makakabuwag ng usapan ng mga hari. Kahit na anak namin kayo, ay hindi ito rason para hindi nyo kami sundin. Sa ayaw at sa gusto nyo, ay ikakasal kayo at hindi kayo makakaalis ng kahariang ito hanggat hindi pa kayo na ikakasal. Labis na pag-aalala at pagkalungkot ang nararamdaman ni Lucinda dahil hindi na niya nakikita si Prinsesa Amelia at Prinsipe Galio. Bakit kaya hindi na nagpaparamdam si Prinsipe Galio? Bala ko pa naman nasagutin na siya. At bakit kaya hindi rin nagpaparamdam si Prinsesa Amelia? Sana'y walang nangyaring masama sa kanila. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kasal ni Prinsesa Amelia at Prinsipe Galio. Pasensya ka na, Prinsesa Amelia. Ayokong sirain ang pagkakaibigan niyo ni Lucinda. Ngunit wala tayong magagawa kundi sundin ang ating mga ama at ituloy itong kasal. Pasensya ka na din, Prinsipe Galio. Ayokong hadlangan ang pagmamahalan niyo ni Lucinda. Ngunit wala na tayong magagawa kundi ituloy itong kasal. At natapos na nga ang kasal at naging ganap na mag-asawa na nga si Prinsesa Amelia at Prinsipe Galio. At agad na balitaan ni Lucinda ang tungkol sa kasal ni Prinsesa Amelia at Prinsipe Galio. Mga traidor kayo. Kaya pala hindi na kayo nagpaparamdam sa akin dahil magpapakasal na kayo. Hindi ko akalaing magagawa niyo to sa akin. Gagantihan ko kayo. At nagpunta na nga si Lucinda sa pulang diamante. Ito ang magiging susi sa aking paghihiganti. Gagawin kong bato si Prinsesa Amelia at Prinsipe Galio. Sasakupin ko rin ang mundo ng mga tao at do'y gagawin silang tauhan para sa aking paghihiganti. At tuluyan na ngang nakuha ni Lucinda ang pulang diamante. At agad rin itong nakita ni Haring Abram. Ibalik mo ang pulang diamante. Kung hindi ay paparusahan kita. Mahal na hari, nandyan ka pala. Pasensya ka na, ngunit hindi mo na ako mapaparusahan. Tumingin ka na lang sa mga mata ko para tapos na ang laban. At wala na ngang nagawa si Haring Abram at ito'y naging bato. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na ako mapaparusahan. Ngayon si Prinsesa Amelia naman at Prinsipe Galio ang gagawin kong bato. Sa pagpunta ni Lucinda sa kaharian ay agad niyang nakita si Prinsipe Galio. Lucinda, kamusta ka na? Pasensya na sa mga nagawa ko. Pero maniwala ka sa akin,
na minahal kita ng totoo at ikaw pa rin ang nasa puso ko. Minahal? Nagbibiro ka ba? Eh nagpakasal ka nga sa kaibigan ko. Lucinda, ikaw ang mahal ko. Pinagkasundo lamang kami ni Prinsesa Amelia. Kung sa ganon, ay sumama ka sa akin sa mundo ng mga tao at iwanan mo na si Prinsesa Amelia. Pasensya ka na, Lucinda, pero hindi ko kayang sawayin ang aking ama. Kung sa ganon, ay gagawin na lang kitang bato. At dooy ginawa na nga niyang bato si Prinsipe Galio. At agad ring naglaho si Lucinda at ito'y pumunta sa mundo ng mga tao. Agad ring nakita ni Prinsesa Amelia na naging bato si Prinsipe Galio at si Haring Abram. Sigurado akong si Lucinda ang may kagagawa nito. Kailangan ko siyang mapigilan. Tiyak na sa mundo na siya ng mga tao. Kailangan ko magpadala ng mga nilalang na magpoprotekta sa mga tao. At nakapili na nga si Prinsesa Amelia ng 3 abyana na ipapadala niya sa mundo ng mga tao. Kayong 3 ang napili kong ipadala sa mundo ng mga tao. Pero bago yun, ay bibigyan ko muna kayo ng iba't ibang kapangyarihan. Handa na ba kayong protektahan ng mga tao? Opo, mahal na prinsesa. Handa na po kami. At kinumpas na nga ni Prinsesa Amelia ang kanyang kamay at nag-iba na nga ang anyo ng 3 abyana. Makinig kayo dahil may iba't ibang responsibilidad kayo sa mundo ng mga tao. Rafaela, ikaw ang magbabantay sa himpapawid. Taglay mo ang kapangyarihan ng paglipad at linaw ng mga mata. Tara, ikaw naman ang magbabantay sa lupa. Taglay mo ang kapangyarihan ng bilis at lakas. At Sarah, ikaw naman ang magbabantay sa karagatan. Taglay mo ang kapangyarihan ng talino at paghinga sa tubig. Handa na ba kayong protektahan ng mga tao? Opo, mahal na prinsesa. Ngayon, dadalhin ko na kayo sa mundo ng mga tao.